Hello, hello, hello. Kumusta? May adlaw ka ng tanan, makaigsoon makasampyak. So here we go again. Buhay Amerikado 30 loyalist magaingon nga. Kung adunay nahidog mo tungod sa tumang kakapig kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. So makasampyak kung saan mo kayo sa mundo, sanay na sa mabuti kayong kalagayan at ang inyong buong pamilya, mabuhay po tayong lahat. God bless po. Ano na po, September 10th, Wednesday, 2025 dito sa Brooklyn, 7:45 in the morning. Galing ko tayo sa duty. Off na po. Uy, may maganda ako, nag-jogging. But anyway, ano pa pwede natin pag-usapan yung maulan ngayon na buong last week maulan din eh. Pero salamat po tayo na sa haba-haba ng prosesyon rin sa bang tawag yun? I mean sa 10 taon kong paghihintay, naging citizen na talaga ako ng Amerika. 2 days ago in-interview ako sa immigration ng Amerika. Kasi dapat naman sana yung 3 years ago, kasi married to a US citizen, dapat pwede na akong mag-file ng doon ng citizenship, pero nagpabanjing-banjing po tayo. So ang nangyari, umabot tayo ng 10 taon. Pero yung ginamit ko hindi sa married, yung 5-year rule. Yun. So at last naging US citizen na po tayo. Kasi wala na tayong maasahan dyan sa Pilipinas eh. Noong una sabi ko hindi ako magpa-citizen kasi mas gugustuhin ko sa Pilipinas eh. Uuwi lang ko Pero ngayon gusto natin ng mas security. So unang sampak pa lang tinanong ako, why you want to become a US citizen? Sabi ko na I want to become a US citizen for better life. And also I believe in the government system in the United States. And I've been a local permanent resident since 5th of March 2015, and I want to be fully part of the community to exercise my rights to vote in the federal election. Ayun yung tanong. Tapos dapat kasi dapat ngayong September 20 questions yun. Pag tama ka ng 12, okay ka na. Pero yung previous kasi 10 questions, tapos 6 ka, pasok ka na. So nakarga pa ako dun sa 10 questions na 6 yung bali parang kinabahan talaga ako sa yung mga interviews, sa mga trabaho. Hindi talaga ako kinakabahan ng mga ganyan eh. Pero doon sa immigration, kinabahan ako. First time kong kinabahan. Sabi pa naman ng ang ganda nung nag-interview at saka ang babait pa. Sabi niya na are you nervous? I said yes, I'm nervous, but it's a normal process. So tapos ganun, magaling din mag-communicate para hindi ka masyadong kabahan. Kinabahan talaga ako eh. Ultimong yung tinanong ako ng address ng trabaho ko eh. Nakalimutan ko tuloy yung address ng trabaho ko. Buisit. 6 years na ako sa trabaho ko, tapos nakalimutan ko yung address. Dahil sa sobrang nervous talaga. Hindi talaga maasahan. So anyway, ano ba pwede nating pag-usapan dyan sa Pilipinas? So alam naman natin ang lahat ng kaganapan dyan ay orchestrated para sa mga Duterte. Tingnan nyo yung nadismaya lang po tayo kasi tingnan nyo, nagpalit ng committee dyan. Inalis si Marcolita. Nang dahil din yan sa naalis si Chis Escudero. Si Escudero okay naman sana kahit alisin siya, pero wag lang sana si Marcolita. Pero dahil sa sinabi nga ni Chis Escudero na itong not to be mentioned na-mention na si Saldico, sila si Tambaloslos diyan sa Blue Ribbon Committee. Kung kaya't ayon siguro natakot sila or may talaga sila, kinabahan sila, baka din sangkot diyan si Marcos diyan. Imposible namang si Romualdez lang yan. Si Romualdez frontliner lang yan, sila si Saldico, pero si Marcos talaga yung author dyan.
So sa tingin natin, ano talaga, natakot talaga sila kung kaya't ngayon ano, inalis si Escudero, si Marcolita, kung kaya't yun ang pinalit si Tito Soto. So dismayado po tayo kasi itbulagaan na lang tayo diyan sa Senado. Yung magagaling at mautak si Escudero, pinalitan ng maging comedy na lang yung niyan. Baka impeachment yung itigil itong flood control, baka impeachment yung alam na natin na galamay ni Marcos yan, himagpuwit yan si Soto, tapos si Lacson, tandem yan sila tapos si Lacson pinalitan si Marcolita. Okay naman si Lacson, pero hindi tagal-tagal na senador yan, puro lang ngak-ngak din, wala ding nagawa. College pa nga ako dati, senador na yan, tapos hanggang ngayon wala man yang wala din. Pero mas okay na lang kaysa iba. Pero hindi pa rin dapat pa rin na palitan, kaso wala tayong pwedeng ipagpalit din Dapat sana itong mga line up ni Tatay Digong kaso na tayo na George Garcia tayo nung last election. So tayo, malaki yung pagkadismaya natin kasi naman ang mangyayari niyan pagkatapos ng malaking pasabog nila. Pinangalanan na si Romualdez, pinangalanan na si Saldico. Tapos ngayon, baka muro-muro na lang yung investigasyon dyan after ng nangyayari dyan. Tapos, ang lalo pa natin kadismaya kasi si Pia Cayetano bumaliktad. Isa sa nagpatanggal kay si Escudero. Kasi mas lalo na yung magkapatid na Villar. Kasi alam naman natin si Camille, nakapasok yan dyan sa Magic 12. Dahil tinulungan ni Inday Sara. Tapos ngayon, tingnan nyo yung mangyayari dyan. Alam naman natin yan si Soto, sabik na sabik talaga, obsis na obsis yan sa impeachment. So baka mag-impeachment tayo dito. Ano yung impeachment ni Inday Sara? So wala talaga, kung gamitan lang talaga tong wala talagang permanente na friends itong politika. Gamit-gamit lang kung may pagka-Amy Marcos din Tapos ngayon, ito din sila sa diyan sa sa lower house. Kasi ang Congress composed of upper and lower. Ang upper itong Senado at itong House of Representatives sa lower. Inisnatch nila yung yung mga Diskaya at saka yung kinuntip diyan yung si Hernandez. Tapos sa Senado, alam naman natin na gagawing state witness yan si si anong tawag nito, mga Diskaya. Kasi alam naman natin na sila yung involved, kahit sabihin natin na yung pinaka-list na na may ginawa dyan ang karapat-dapat, pero sila may pinaka-involved talaga dyan para maipalabas din itong kabulastugan ng gobyerno, itong nakawan na alam naman natin na hindi talaga yan mananakaw pag hindi pinapanakaw ng mga ng mga kongresista, di ba? Sabi nga ng ni Diskaya, ito si Corley Diskaya, yung asawa ni Diskaya, yung babae, sabi niya na naghihingi daw ng 25% pangkula para yung sa kanila, para sa mga bus para daw nila sa taas, kay Romualdez at kay Saldico. Tapos sabi din na wala kayong magagawa dyan dahil insertions man yan Totoo naman, ang lahat ng mga mga nakawan dahilan yan sa mga insertions na nangyayari ang lakas ng ulan so katarantaduhan talaga yan, kung kaya dapat maimbestigahan talaga yan. Pero ngayon, ito namang sa lower house, sila si Luistro nagmagaling-galingan, gusto talagang idiin nila, gustong na idiin na si Duterte yung sabi panahon pa yan yung isa din si si Rendon, si Ridon, yun ang pangalan
yung bagong ano, parang G. Suarez din yung datingan. Yung bagong bagong ano, crocodile diyan na bagong grooming ni ano, Romualdez. Sabi niya, sa panahon ni Duterte kapa nagano 2016. Hindi nila tinitingnan na sa 2016 blacklisted yang ano, yung Gerald ano, construction ni ano ng mga Diskaya. Kasi nahanapan o nakitaan ng butas na may ano, ginawang ano, mga hindi maganda. Kung kaya sa panahon ni Tatay Digong, meron mang makakalusot pero mahirapan talaga. Meron talagang gustong lumusot. Pero na blacklisted itong Gerald Construction. So ano ba yung ano nila na bakit nila lahat talaga gusto nilang i-divert para idiin ang mga Duterte. Kaya nga sabi nga ni Pulong na nandyan sa harapan yun na yung ano yung corruption. Kaya nga pati si Marcos nga, sabi ni Marcos, imbestigahan niya yung ano, paimbestigahan, tapos gusto nang i-divert ng mga buwaya sa lower house. Makikita mo talaga yung mga tono ng pananalita nila, yung investigasyon nila. Wala talaga, takutan talaga. Tinakot pa ni Luistro. Sabi naman, ano yan, plunderer, ma-plunder ka. Ano yan, Nobel yan, for life. Sabi nga ni Diskaya, kasi tinanong siya kung ni Luistro, hindi ka ba natatakot? Siyempre natatakot. Hindi ka ba natatakot? Yung asawa mo, ano kanyo, mahiwalay sa anak nyo. Siyempre natatakot. Pero mas nakakatakot daw na papatayin sila ng 120 million na mga Pilipinos na kahit saan man sila pupunta, Visayas, Luzon, Mindanao, na parang kalaban nila yung buong Pilipinas. At least man lang masabi nila yung katotohanan na kung sino yung talagang pinuno talaga, yung ulo talaga. At least man lang malalaman nila kung sino yung kalaban nila, kung sino gustong papatay nila. Kasi sa totoo lang, naibsan din yung galit natin. Kasi alam naman natin na hindi talaga sila yung pinakapinuno niyan. Bakit talaga nangyari yung mga nakawan dyan? At saka gusto din natin na malalaman talaga, may palabas yung totoo. Kasi para din, hindi din mapamarisan at matakot na rin yung kasunod na administrasyon na hindi na sila magnakaw. Kasi ngayon naging ano na kasi naging systemic na kasi itong nakawan eh. Hindi na sila takot, harap-harapan na. Katulad din ng investigasyon nila, harap-harapang panluloko. Gusto talaga nilang linis. Ito din si Sigarin. Sa Sigarin, alam naman natin si Dingbak Shakwin. Sa panahon kahit sa panahon ni Tatay Digong, may ano din siya. Basta may mga bahid talaga yung ano, mga garin. May bahid talaga sila na ano, mga ano, may narinig tayo diyan. Pero ngayon kapit sila ng kapit diyan kasi ayaw nilang yung poon nila. Pag mawala na yan si Romualdez, sila si Saldico, tingnan natin kung saan sila pupulutin, kung matapang ba talaga sila. Ipagpatuloy ba nila yung tapang-tapangan nila. Sila mga Abante, yan, sila mga Ridon. Tapos si Garin, may sinabi pa siya, nakalimutan ko yung sinabi niya. Basta lahat ng mga lumabas sa bibig niya, wala talaga. Kung kaya, di ba si Garin din yung ano, na yung pumigil kay Tiangco na hindi maano yung USB. Tapos grabe yung sabi niya, sinabihan niya si Diskaya kasi gusto talaga nila na idiin si Tatay Digong. Sabi ni Diskaya may ano daw, may dementia ano. Kalimutan ko yung ano basta. Basta sabi niya na dementia or ano. Kung ayaw niyo talaga yung lumabas sa bibig, kung ayaw nyo, gusto nyo pang i-contempt yung mga si Diskaya. Yung isang vlogger man daw yun nanalo ng party list. Ito talaga mga party list, wala talagang ginawang tama eh. Pero tayong mga party list sana, hindi din pinaupo. Tapos itong mga party list ng mga NPA, itong mga gustong mag-overthrow ng gobyerno, ito yung pinaupo natin. Tapos si De Lima, galit na galit din si De Lima. Gusto talagang, wala ka bang idagdag? Sabi niya kay Diskaya, kay Corley, wala ka bang idagdag dyan? Siyempre, hindi daw siya satisfied. Siyempre, pag sinabi ni Corley o Duterte, satisfied na siya. Kaso, wala man silang ano.
hindi man nila mailing talaga si Tatay Digong, ang mga Duterte. Kung kaya't galit na galit sila. Di ba nga, sabi nga nila yung 51 billion daw ni pulong yung flood control. Sana pinakitaan sila, ang ganda yung ginastosan, ang ganda yung parang pang international yung flood control ng Davao. Hindi katulad sa Luzon, yung mga flood control nila parang mga swimming pool. Wala pa ngang taon, wala pa ngang bagyo, wala na. Lumundag na, nakaperwisyo pa kasi ang mangyayari diyan, may stagnant yung tubig. So wala talaga ang gobyerno ngayon. Kaya sabi ko, kaya nga ito din yung dahilan, sabi ko sabi ko dati lang ako, trabaho lang ako dito sa US, tapos mga ilang taon uwi ako sa Pilipinas, at least may malaki man yung pira sa doon gagastusin. Kaso wala tayong security dyan ultimong magkasakit tayo dyan, patay tayo dyan. Wala na. Kaya sabi ko dito na ako, at least secure na ako dito. Pagdating ko sa panahon, meron akong pension. Pagdating sa panahon, meron akong life insurance. So for good na ako. Ang lang na siyempre mahal natin yung bansang Pilipinas kasi yan yung lupang sinilangan natin Wala na talagang diyan. There's no place like home talaga. Pero ganun pa man, kailangan din natin yung security. Kung kaya wala sa atin, wala yung mga healthcare, yung mga food, wala kulang, wala talaga dito. Pag masipag ka lang okay man dito, mabubuhay ka man. Sa Pilipinas, kahit papatayin mo pa yung sarili mo sa kakatrabaho, wala din mangyayari. At least dito, kahit gusto mo mag-aral, kahit matanda ka na, kaya yan. Sabayin mo yung pag-aral at trabaho. Tapos dito talaga ito lang, may malaki tagang opportunity. Walang matanda or bata dito. Pag nag-apply ka ng trabaho, pag meron kang credentials, hindi kahingan katulad ng sa atin with pleasing personality, 5 to 7 years of experience, working experience. Wala tayo dyan ganyan talaga sa atin. Tapos with backer pa na politiko, ganun talaga sa atin. Tatalunin ka pa nung incompetent dyan sa Pilipinas pag pamangkin niya ni congressman, ni mayor, konsihal. Wala talaga sa atin sa Pilipinas. Very talaga. Basta hindi ko ma-spelling talaga yung kung kaya't maganda na rin dito sa sa ibang bansa meron tayong food security, shelter, meron tayong pang-hospital, mga dental, ganoon. Sa atin mahal magkasakit. Bawal magkasakit sa atin Ultimo magpa-admit ka lang, magpa-confine ka sa hospital pag malubha kang sakit. Matuluyan ka na talaga pag makita mo yung bill. Wala talaga. Stress mo above the roof talaga diyan sa Pilipinas. Kaya ako nagpasalamat na rin ako sa Panginoong Diyos na kahit papano, kahit hindi man tayo mayaman, naghihirap man tayo, pero yung sa Bisaya pa pobreng hamugaway. Kung baga naghihirap man pero nakakaluwag din kasi nakakain natin yung anong gusto natin kainin. Although hindi natin, iba pa rin yung diyan sa Pilipinas, yung makikita mo yung mga kapitbahay mo, yung mga kaibigan mo, kamag-anak, yung nakakausap mo. Dito puro trabaho, walang kahit katabi mo pang bahay yan, hindi mo kilala kung sino yun kung baga lang dito, people of all walks of life dito, kanya-kanyang postura, kanya-kanyang diskarte sa buhay. Pero ang lang naman, wala naman pakialaman. So okay dito. Walang mga marites masyado dito. So anyway, makasampiak lang kasi lumakas yung ulan lang natin, ipagdasal lang natin na hindi tayo magiging Indonesia. Pero mas gugustuhin ko yung ginagawa din ng Indonesia kasi parang naging numb na tayo ngayon. Parang hindi na ba tayo talaga
Hindi na ba tayo gagalaw? Hindi na ba kayo kikilos dyan sa Pilipinas? Na kayo man mismo yung ano, mas naapektuhan masyado. Kami, naapektuhan din kami kasi nagbibigay din kami. Malaki yung tax namin mga OFW. Yung contributions namin. At sa pamilya namin. Pero kayo yung pinakaano talaga na yung hirap ng buhay ngayon kasi kinukurap yung pira. Ano nang mangyayari dyan? Hindi pa kayo gagalaw, hindi pa kayo kikilos. Ayaw natin na maging Indonesia, pero mas gugustuhin ko yung ginagawa ng ano, Indonesia na para yung hindi pa marisan yung gobyerno nila matatakot. Kasi hindi ka dapat ni ano, iisi-isi mo lang yung mga tao. Kasi sa atin sa Pilipinas, sa tingin kasi nila yung mga bobo itong mga Pilipino, ginagawa tayong bobo talaga eh. Sinisway yung mga totoong nangyayari. Tapos gusto pa lang ngayon si Remulla, si Bonjing Remulla gustong atat na makaupo bilang ano, ombudsman kahit may kaso siya. At conflict of interest kasi yung kagustuhan lang naman niya makaupo siya kasi may ano tayo na narinig diyan galing sa bibig ni Amy Marcos na gustong ipakulong daw si ano mga Duterte, sila Inday Sara para hindi makaupo sa 2028. So kalokohan 'yan. Kung hindi makaupo si Inday Sara, nakulong na si Tatay Digong doon sa dahig na walang jurisdiction yung dahig na pira-pira lang din. Tapos si Inday Sara kayo na magkakagulo talaga tayo dyan. Huwag mong subukan talaga Bonjing. Kasi yung ikaw Bonjing, uod na lang yung hindi nakapirma sa'yo. Baka mapirmahan ka ng todo dyan. Sige, ano nyo talaga. Sagarin nyo talaga yung galit ng mga Pilipino kasi tayo mga Pilipino mapagtimpi kasi tayo. Kaya isa din yun sa dahilan na galit din ako sa mga ano natin, sa mga yung mga senador nating binoto na hindi umiimik. Naging minority tuloy sila ngayon. Imbes sila yung majority kasi bumaliktad din yung iba. Kasi hindi din kasi ako idol ko man si Ruben Padilla. Believe ako diyan, ano talaga siya, dedicated sa kanyang trabaho, marami nang nagawa. Marami nagsabi artista lang yan, pero marami na yung nagawa noon pa man kahit sa bilibid, kahit yung ano, marami siyang tinulungan. At saka ang ano ko lang kay Ruben Padilla, okay naman yung Maginoo, magalang, ganyan naman tayo mga Pilipino, pero may ano siya na ano, pleasing yung parang ano ba, i-please mo yung isang tao, diba? Ano siya, magalang siya sa mga ano, pero sobra yan, yung parang people pleaser ba, ganun tawag niyan. Pero ganyan man tayo mga Pilipino, yung ano tayo, mapagkumbaba, yung ano, mahilte, halubilo sa kapwa natin. Pero ano, sobra lang yung ano niya sa tingin ko. Sobrang bait ganun. Hindi din minsan maganda kasi ano, parang sa trabaho din. Sa trabaho ko, neutral lang ako. Hindi ako ano, kasi sa trabaho mo pag ano ka, mabait ka talaga mo. Mga user to mga kasamaan mo eh. Iabusuhin ka eh. I-abuse ka nila eh. Sabi, maisi-isi ko lang to, pwede ko tong utos-utusan. Hindi yan pwedeng ganyan. Dapat fair tayo, ganun lang talaga yan. Kasi pag hindi ka talaga iimik, hindi ka kikibo, ano ka lang, kung kaya't no, at sa trabaho mo, they are not your friends. Co-workers are not your friends. Kung kaya't hindi din yung mga co-workers mo, sila din yung hindi mo pwedeng pagsabihan ng yung mga sekreto mo, yung mga ginagawa mo sa buhay. Kasi pagdating ng araw, pag yung iba dyan may mga galit sa iyo or ano na, nakikinig lang yan para makakuha lang ng informasyon about sa iyo at na magagamit nila sa iyo in the nearby future, sa lahat ng mga marites or current na informasyon, gagamitin nila yan against you. Yan yung totoo dyan. Kaya kayo talaga, neutral lang kayo sa trabaho. Wag naman sip-sip sa amo kasi pag namatay kayo, madali lang kayong dyan palitan na parang nagmamayari kayo ng isang pader dyan. Wag din ganyan. Dapat fair lang kasi makakaaway ka rin ng co-workers mo dyan eh. Marami dyan sa atin yung mga sip-sip sa amo. Marami talaga yan dyan na parang nagmamayari ng kumpanya eh. Wag ganyan. Dapat patas lang tayo. Pero wag naman yung people pleaser tayo eh. You don't need to please
Ako, hindi ako talaga magano. Hindi yan sukatan yung ano, yung i-please mo yung iba. Hindi yan sukatan ng ano talaga. So anyway, makasampyakan lang tayo kasi tingnan mo yung mga nangyayari dyan sa Pilipinas. As I said, si Bunjing gusto ng atat na makaupo. Ang dami na nila, ano na sila eh. Nakalimutan na nga natin si Tory. Ano kanyang ginagawa ni Tory ngayon eh. Wala lang. Tapos sana maipagpatuloy, bigyan natin ng ano, chance silang mga Lacson, sila si ano din, Tito Soto, nagagawin din nila yung trabaho nila. Eh baka magbulagaan lang tayo, magitbulaga lang tayo diyan eh. Maging clown tuloy itong ano, muro-muro yung investigasyon diyan. Tapos pasukan pa nila ng impeachment Inday Sara na litsin na tayo. Tingnan nyo ngayon, pina-snatch yung mga resource persons diyan na na-contempt na. Itong resource person naman si yung Hernandez, gusto niya niyang idiin. Sinabi pa pati si Jinggoy at si Villanueva. Sabi nga ni Marcolita nga may nakarating na text sa kanya sa mga galing sa mga abogado ni Diskaya na gusto magpabanggit itong isa sa mga or diyan sa lower house, yung mga congresswomen diyan or congressman ba na may binanggit si Marcolita na gustong ipabanggit ng magbanggit lang kayong senador kasi makontempt din kayo eh. Ganun. Kung baga gusto talaga nila, kung baga ipang-confuse ba para tong mga tao na sasabihin, pati kayo din. Palitan kayo. Parang ganun, pag hindi nyo kaya yung kalaban, i-confuse nyo yung kalaban. Ganun talaga yan. So wag tayong masway sa mga mga katarantaduhan. Alam naman natin, pag lower house, yan puro yan iilan lang yung mabuti diyan, sila ni Ungab. Pero yung mga galamay ni Marcos, yan, Romualdez, wala yan. Same thing with sa Senado. Wala talaga akong believe kahit kay Magalong kasi siya eh. Pumunta siya kay Marcos eh. Alam naman natin na lahat ng mga kasama ni Marcos, wala din yan eh. Katulad ni Vince Dizon, maganda yung mga performance niya, mga previous mga niya. Pero ngayon, kasama niya si Marcos, hindi talaga ako believe dyan. Wala talaga. So anyway, makasampek, maraming salamat kasi lumakas na yung ulat. God bless po sa ating lahat.